chorus. Pagkabisado niyang kanta, ang chorus, doon sila magbuilo. Pero at least kahit papano, no? Kahit sa chorus man lang, mga kapatid. Kasi mahirap kung mga wordly song sila ma-familiar. Okay? So, di bali na kahit mali-mali yung iba, importante Christian song. Okay, tayo please sa ating lesson again, continuation mga kapatid. Proverbs 31. Proverbs 31. and 31. Proverbs chapter 31. Verses 30 and verse number 31. Alright, sige po. Basahin natin 30, verses 30 and 31. Read. Favor is deceitful and beauty is vain. But a woman that feareth the Lord, she shall be praised. Give her of her fruit of her hands, and let her own works praise her in the gates. Amen. Lord, salamat this evening. Salamat po sa mga brethren, andito ngayon. Thank you, Lord, na early ang ulan at early din natapos. Salamat, Lord, na lamigan ang paligid, na wala ang alikabok. And thank you, Lord, sa na-accomplish namin today, na natuloy po ng plano namin na i-pick up, Lord, ang piano unit doon po sa Jensen. Salamat, Lord, sa pag-provide ng sasakyan. Salamat sa pag-provide ng mga men, Lord, na kung saan nakatulong po sa pag-transport. Salamat sa safe travel. Back and forth, Lord, binigay niyo po sa amin. And may you use this material blessing, Lord, na lalo pa kami maging excited na umawit, ibigay ang aming best sapagkat nag-provide po kayo nito, Lord, para po sa amin. And may this instrument, Lord, exclusively will be used for your honor and glory. Give wisdom to Mambi, give her strength sa pag-play, and hopefully may matrain din somebody na maging piano player namin. Kasi hindi po forever na si Mambik na lang ang mag-play, Lord. I hope may mga young people na willing matrain, mag-desire sila, na ma-improve sila, Lord, sa music para magamit sila, Lord, sa ministry. Provide niyo po, Lord, financial blessing, pang-pa-tune up, pang-pa-tuning. Hopefully, Lord, ma-condition ito para magamit the Lord soon sa pag-worship namin sa inyo. Maraming salamat po. All glory, honor belongs to you, Father. In Christ's name we pray. Amen and amen. All right, be seated. This evening, ipagpatuloy po natin ang ating lesson. It's all about the virtuous woman. At sabi ng verse 30, ito po ay description sa isang virtuous. After po binigay, Brad, yung mga character po ng isang babae, yung mga traits ng isang virtuous woman. Sabi pa ng 30, favor is deceitful and beauty is vain. So ang favor, deceitful, tapos ang beauty is vain. Ibig sabihin, mag-fade, mawala. But a woman that feareth the Lord, she shall be, what? Praised. Okay? Meaning to say, ang character ang pinaka-importante sa isang babae. Na dapat ang isang virtuous woman ay fearful. No, God-fearing. Okay? May kahadlok sa Diyos. May takot sa Diyos. At yun ang nag-summarize sa isang virtuous woman. Kasi ang beauty, lilipas yan. Ang beauty, ano lang yan siya, temporal. No, hindi forever. Pwedeng mawala, pwedeng mag-fade, pwedeng passing lang. Pero ang God-fearing na woman, siya yung, sabi ng Panginoong Diyos, na ideal woman, mga kapatid. Okay? Now, few weeks ago, na-studyhan natin ano yung mga qualities. Bakit siya tinawag na virtuous woman? Okay, verse 13 again, sabi ng Bible, isa sa mga traits ng virtuous woman, she seeketh wool and flax, and what? Worketh willingly
with her hands. So itong babaeng ito, Brad, ay porsigido at meron siyang volunteerism. Hindi po siya napipilitan, hindi siya na-force na maggawa, kundi kusa, no? Kusa niyang ginawa ito. Okay? Meron siyang passion na gumawa sa isang bagay. Okay? At yun po ang tinatawag na itong babae, material quality discernment. Meron siyang discernment. She makes sure nga dapat ang kanyang gagamitin na materials is quality. Yung talagang mapakinabangan for long term. Hindi lang na for short period of time. Hindi lang 2 weeks, siguro 1 month. That's why na ang kanyang ginamit na material is wool and flax. Verse 13 again, sabi ng Bible, skilled hands. She worketh willingly with her hands. Kasi hindi ka makaprolong magtrabaho kung hindi ka skilled. No? Yung pag tak-anon ka, nagkamali ka, tapos tapon, nagkamali, liwat naman, pag impatient ka, wala kang magawa, wala kang matapos. Pero pag passionate ka, nag-enjoy ka sa ginagawa mo, kahit nagkakamali ka, tuloy pa rin. Di ka dali ma-discourage. Kasi sa mga bagong ginagawa natin, di ba talaga natin ma-perfect sa isang daan. Sa isang way lang, di ba? Mayroon siguro, pagtabas mo, mali, na short. Okay lang kung malaking allowance, pagtabas mo, mayroon pa. Paano kung talagang 0-0? O, di ba? So, liwat naman. That's why kailangan talaga ng patience pag nagtrabaho ka sa isang bagay. So, tinawag siya na skilled hands. No? Itong babaeng ito. Okay, what else? Number 14. Ano pa ang virtuous woman, Brad? Mga ladies. Ano pa? She is like the merchant's ships. Merchants. Ano yan? Merchandising. So, itong babae, si virtuous woman ay naga-merchandise, nagatinda. Meron siyang product. Verse 18, she perceiveth that her merchandise is good. So, she makes sure na hindi lang meron siyang simple na product, pero she see to it, mga kapatid, na ang product niya is good. Amen? No? Kasi sayang magnegosyo ka, tapos di naman maanuhan ng mga tao, Brad. Di naman mapakinabangan. So tayo, mahilig tayo sa mura. Bahala, hindi quality, basta mura. Doon tayo ga-after, Brad, ang mindset natin. Di tayo ga-after sa quality. Kaya tuloy, ginasamantala tayo ng mga Chinese. Itong mga taong ito, kay mura lang. Buy one, take one. O sige. Pero disposable. O nga, bili ka ng sapatos, parang Adidas nga, Brad, imitation pala. Taka ka, basketball mo, isang bisis lang, natanggal na ang kanyang dapa-dapa. Oo. Kaya talagang sabi mo, okay ito, orig ito. So, after din tayo, logo, ganyan. Pero Brad, imitation pa lang. Before you know it, wala na. Okay? Kaya dapat hindi sana. Itong babae, tinawag siyang virtuous woman kasi sisito it na ang kanyang merchandise is quality. Amen? Kaya pag magnegosyo kayo, make sure quality yung... Kaya nga mayroong tinatawag feasibility study. Diba? Gina-studyhan yan. Product. Ganon. Feasible siya. Attainable. Of course, yung pangmasa. Okay? Merchandising. Itong babae, si virtuous woman. Ano pa siya? Ano pang pang-apat? Management and personal care of both family and employees. Meron siyang management and personal care, both family and employees. Ito, bibihira lang ito mga kapatid. Minsan, gina-turn over lang ito sa ibang, gina-delegate lang ng may-ari. Ikaw, sige, HR. Ikaw na bahala dito. Ikaw na. Kaya may mga HR sila. Pero itong virtuous woman, Brad, siya mismo hands-on. Na she makes sure na talagang ang kanyang pag-care sa family niya at sa empleyado niya, na provide niya ng tama. Tingnan niyo po. Okay? Verse number 15. Verse 15. She riseth also while it is yet night, and giveth meat to her household, and portion to her maidens. Amen? Mga nanay, kumusta? Anong ginapabalon niyo sa inyong mga bata? Basi, laban, ano? Hotdog.
Oh, why kamo kabalo nga hotdog makasira na? Oh, color pa na ang coloring sina. Ang preservative sina. No. So pag sige-sige, adlaw-adlaw, o kahit hindi adlaw-adlaw, i-alternate mo. Pag ano yan, Sir Brad? Magdugang, ayun, makakos ng cancer. Oh, mga processed foods. Oh, tinapa, beef loaf. Okay, dali lang lutuon, abi. Oh, pag mas okay pa bulad ba kaysa permi ka kapahatdog sa bata mo. Oh, tistingin bulad. Sugbahan lang bala. Oh, hamot pa na. Pagbukas mo, di ba ganahan ka, amoy pa lang. Oh, di ba? Nagsapsap lang daan. Oh, amo nagsudan mo sadto. Tapos dahon ka saging, ay aba ganado. Oh, white mabilin na pati ulo. Papak na. Oh, gisugba lang na sa baga lang. Hindi ta magsanay sa mga anak natin. Okay? So ang nanay bad, na virtuous, si to eat daw na siya mismo galuto. Oh, hindi na yung ready to eat na lang ng mga pagkain. O kaya doon sa karinderya, kasi di mo grabing lasa nga sa karinderya, pero grabe palang seasoning. Oh, ganado nga mga bata, pero nagtataka ka, sakit pa rin, kasi kargado ang seasoning. Kaya, wala pa rin, Brad, substitute ang luto ng nanay. No? At sikapin natin maging healthy, mga kapatid. Okay? So, maaga pa siya, sabi ng Bible, maaga pa siya, gising na siya, and give it meat to her household, sa kanyang pamilya, and portion to her maidens. So see to it din na pati yung kanyang mga kasama sa bahay ay nakakain din ng tama. Okay? So yun ang tunay na nanay. Okay? Ano pa? Verse number 15 pa rin. 14 and 15. She like a merchant ships, she bringeth her food from afar. So maybe import siya pagkain, galing pa sa ibang lugar ang ibang pagkain. Okay? And then, sabi ng 15, she riseth also while is it yet night. So like I said, itong si virtuous woman, not only meron siyang merchandising, management, and personal care sa kanyang family, but also culinary expertise. Culinary. Magaling siya magluto. No? Masarap siyang magluto. Si cooks well, mga kapatid. Kumbaga, nakuha niya ang timpla. O ang pangmasa ang kanyang luto, no? Nagustuhan ng kanyang family. Paborito ng kanyang family ang kanyang luto. Alam mo, walang pinaka-joyful sa nanay, kundi maubos ang kanyang luto mismo sa kanyang pamilya. Kasi ang pinaka-the best God judge ang family. Anong mga bisita na, agi malang na. Ay, kanami sa luto mo, chay. O auntie, or ano tawag sina. Oo. Possible, kay first time nila, second time, seldom lang, talaga silang nakabisit. Pero how about si mo bata? Imo ba na nasawaan ba? Amen? Makasabi kaya ang anak mo, Mang, magluto kaliwat sini, Mang, ha? Next time naman, Mang, ha? Makahambal ayan, imo bata sina. Imo ba na sina, nga, Mang, liwaton tani, pag may budget, luto man taliwat sini, kito kanamit, kita. Amen? Oh, pinaka-the best na mag-judge yung ating mga anak. At doon mates ang tunay na culinary expertise ng nanay. Kapag nagbilib ang bata, fulfilling na yan sa nanay. Ay, salamat. Nanay na gid ko. Kaya pasado na. Kaya akong bata, nagsiling, nay, mabakal taliwat sini. Maluto taliwat. No. Amen? Oh, yun ang pinaka-fulfilling na part sa nanay. No? Pero, masiling gani, Mang, dito, bakal tas karinderya, Mang, ano man yung luto mo, Mang? Dito ta kay Karen, Mang. Very frustrating, no? Si Karen ng pirmi ang bida. Kaya ang nanay dapat creative. Amen? Kung marunong ka, dapat may mga twist-twist ka ba? Hindi lang yung traditional. Hindi lang yung typical na pagluto. Halimbawa, pakbit. Anong pwede mong i-twist dyan? Di ba? Na, Brad? O chapsoy. Anong pwede mong O munggo. Ang traditional munggo, Brad. Ano pang, dahon ka, ano tawag siya na? Ampalaya. Anong pwede mong i-twist niya? Manok, pastor, para sigurado. Munggo na may manok. Alam niyo mga kapatid, bisan mushroom na, pinakanamit na.
Ako, isa sa mga paborito ko, munggo, tapos dahon ka ampalaya, tapos mushroom. Hindi nang mushroom nga canned goods. Hindi, kanang cultured. No? Inang diya sa uhot lang, inang diya sa mga saging-saging lang. Inang ginabinta, Brad Rao. Amo na, kung makaagi ko diya sa may, Brad? Sa may Barrios, kaya diya managatinda. Abisan medyo mahal. Sadto, 2002, 2003, tag 20 lang dito isa ka plato-plato dito sa palengke, kabakal ko, 20 pesos lang. Ay, about sa buong 100 na. Grabe ka mahal na, kapilagi-pilo. Brad, yung mushroom na, maganda kasi yan, wala siyang spray. Hindi mo yung gina-sprayhan. Talagang organic talaga siya, Brad. Natural. Oo, na Ay, the best na, mga kapatid. Di ko yan ipagpalit sa litson pag merong ganon. Okay? So, culinary expertise. Napaka, itong si, alright, si virtuous woman. Verse 16, ano pa? Verse 16. Ano ang verse 16? She considereth a field and buyeth it. Ano yan? Naga-real estate siya. Naga-buy and sell siya ng lupa. Gabinta, tapos maybe ba, i-chop-chop niya, iluti-luti niya, tapos ibenta niya. Real estate ang tawag doon. No? Nag-ano ka ng lupa. Naga-negosyo ka ng lupa. Naga-ahinti ka ng lupa. So itong si, babae, si virtuous woman, she considereth a field and buyeth it with the fruit of her hands. She planteth a vineyard. Di lang siya bumili ng lupa, tinaniman din niya ang lupa. So pag may tanim ang lupa, anong i-expect mo? May income. Amen? Naga-generate. Hindi nagatiwangwang. And you know what, mga kapatid? The best investment, Brad, is lupa. Hello, amen? Lupa. Kasi sa lahat na bagay sa mundo, ito lang ang nag-appreciate. Wala nag-depreciate. Sasakyan, Brad, mag-depreciate yan. Paglabas yan ng kasa, Brad, paglabas lang yan sa gibilhan mo, the following day, kahit ibenta mo pa yan ng milyon, Brad, mag-depreciate. Hindi mo na pwede ibenta kung 1.6 million. Isang araw lang, Brad, hindi na yan pwede ibenta mo 1.6. Ganun po. Meron, kasi gina-assist nila yan, 1 month, 1 year. Pero ang lupa, Brad, every year, nag-appreciate yan. Kaya kahit patagalin mo yan, kahit walang tanim yan, lalo na pag may tanim. Kasi mag-ano man yan siya, kumbaga points siya ba? Lalo na pag zonal value. Siya, residential, commercial, lalo na. Kaya ito dito, nakita niyo yung gatinda ng, Brad? Gatinda dyan ng, dito yung mga flowers dito sa highway. Nakausap ko yung isang babae dyan nagatinda. Kahit Sandoval pala yan. 5 hectares. Yung papunta dyan, 5 hectares. Toyota, di ba? Tapos gatinda ng mga flowers, Brad. Yan, Sandoval pala yan. Ginabinta, 5 hectares, 70 million. 70 million ang kanyang, tawag dito. Pila lang pagbili ni Sandoval niya. Iwan ko lang kung may 100,000 pa nung unang panahon. Di ba? Kaya, itong si virtuous woman, napaka-wise niya. Tinaniman niya, Brad, ng mga tanim. Gigawa niyang vineyard, ubasad. Meron siyang aanihin someday. Kaya, mga nanay, pag may lupa kayo, kaya i-secure natin, pag nakudalan natin ang ating, sayang nga matagal na yan. Kung atin yung gitaniman kaagad, base, Brad, nakakaon na subong ba? Kung nataniman natin yan, pagbili natin, yung ating lupa, Brad, ilagyan natin ng kalamansi, ay, siguro may bunga na yan. O yung mga tawag ngayon, ang tawag doon? Yung mga dwarf pub, at saka, Brad? Grafted. Lansones, yan? Kung anuhan natin, ay, sayang. Before pagod yung pandemic, di ba? Brad Maki, before pandemic pa, Brad? Nakuha na natin ang lupa. So, may ilang years na. May 5 na siguro. May ilan natin nabili yan. Basin ka ron. Kung durian to, basi. May arak na ta.
Pero basi magpasalamat ba kawatan, ay salamat ka, very good sa mga baptist. Ari yun, gitagaan yun ta blessing. Yun lang problema. Pagkagabi, ginhawa mo ka do, ay, sunod adlaw, ay salamat Lord. Kay, ari na Lord, golden puyat Lord. Diin ang golden puyat ka na lang katanga-tanga, diya, kay naunahan ka na galito. No? Pero balik tayo dito, real estate. Ano pa? Gardening siya, verse 16 pa rin. Si Bertus Suman, of her hands, she planteth a vineyard. Anong tawag doon? Horticulture. Yung science of arts of growing fruits and vegetables. Okay? Nagatanim siya. Si Manny Piñol ngayon, sa mga vlog niya, kung nakita nyo, marami siyang mga ginapang breed, mga klase-klase po na saging. May murado, may, kandihis, ano yan? Kabindis, dami siyang mga klase. Marami palang variety ang saging. No? Parang 6 o 8. Lakatan, tundan, mga So, ang iba niyan, pwede gani i-crossbreed. May mga sila. Okay? Kaya sana po sa atin, bahay natin, i-try natin na din tayo, magtanim. Alright, ano pa? Verse number 19. 19. She layeth her hands to the spindle, and her hands hold the distaff. What is that? Okay? The textile siya. Gagawa siya ng mga anything na dirolyo. Okay? Dirolyo. Ano yan, Brad? Pwede mga tela, okay? Mga lubid. Ano pa? Ang mga consider na textile, yung mga floor mat, mga doormat. Yan, yung mga ginagansilyo, ginatahi-tahi. Okay? So, yun ang sabi dito sa verse 19, na meron siyang spindle, meron siyang pang ikot-ikot. Ang tawag yan, yung panggawa ng sarup. Mga lubid. Okay? So, textiles. At ano pa siya? Verse 20. She stretched out her hand to the poor. Ano siya? Si Bertuoso man. Okay? Ano siya? Thrift. Ano ning thrift? Yung bang maalaga sa pera? Yung po bang maingat sa pera? Hindi siya extravagant. Hindi siya, na spending, but more on saving. Bakit siya makatulong pa? Sa mga poor, kung wala kang savings, di ba? So dahil nakatulong siya, ibig sabihin, magaling siya mag-ipon. Magaling siya mag-handle ng pera. Hello? Which is dapat sa mga nanay. Na kahit gaano ka kunti ang ating income, dapat sana kahit 5% man lang may saving. Naka-income ba na mo 1,000 a week? Biskan 50 pesos man lang itagana mo. I-set aside mo para in case sa mga emergency. Kaya ang emergency man yan. Unpredictable, di mo alam kailan mag-strike. Kaya at least hindi pag emergency, ang option mo kaagad, Bombay. Lending. Anong tawag dito, Brad? Yung dito sa may Aksa ba yan? Meron pang isa. Asa? Yung Arellano. Tapos dito, Kimbiay? Tama ba? Kimbiay? Di ba parang lending diyan, Brad? Parang, kadami, no? Asa. Aksa. Ano pa itong isa? Card. Kadamo na lang. Dilihan. Puro dilihan. Tanan na giintrahan, tanan na member. Yung kapitbahay namin, giobserbaran ko ba? Yung sa harap namin, nga sari-sari store. Baw daw, 4, guro to ka mga motor ba? Parang kabubukas pa lang sa tindahan. Mo pa lang na, may gapark na. Kisa ka sundanay pang duha ka mga motor. Tapos
Tapos dugay-dugay naman, after 1 hour naman, ara naman, sakit sa ulo, sino man na. Hindi lang isa, 3, 4, 5. Hirap din, no? Tapos, renew. Anong tawag? Renew bang tawag naman? Renew. Hirap. No? Kaya kailangan saving. Amen? Hindi man talaga maiwasan. Okay? May mga emergency talaga na kailangan talaga. Pero, ano lang yan, is a matter of self-discipline. Kailangan tayo i-educate, mga kapatid, ng, ang tawag dito, financial literacy. Kung mayroong isang literacy, brad, na dapat nating i-practice, brad, at dapat tayo ma-educate, kailangan din ang, handling money. Amen? Kasi by nature talaga, more on spending tayo. Ang mindset natin, pag may pera, unya na ng saving, sa sunod, ako may ara, paano kung may ara? Paano mo mabalaan may ara? Siyempre ang mindset, sa sunod, Pag kuhara naman, sa sunod, pag amo sa emergency, nga ka. Di ba? Kaya kahit 20% o 25%, labanan mo na lang kay why man choice. Di ba? Whereas kung 50-50, ako ngayon, nung una, 5-5. 5 siparit ko. Tapos, 10 siparit ko. Ngayon, nag-level up ako, tag 20 na. Tag 20 itong bilog ba na 20? Mga bago. Ayun lang, lagayan lang. Konti lang muna. Yung lagayan ng, tawag dito, yung ginger ba na, anong tawag dyan ba? Yung pagkapinakahang, salabat. Salabat lang na, ganyan lang muna. Malapit na mapuno. Minsan matimtal ako, ibakal ko ni siminto, bro, ay. Pero gusto ko ihulog itong yung ganito, yung baligya sa KCC na alkansya ba na lata. Kasi yon, di mo madali-dali yon open. Pag ganun-ganun lang, madali lang, uy, ka ganun mo. Pero yung hulog talaga sa lata, ganun-ganun mo pa. So, medyo matagal pa. Okay? Or kung puno na, igunting mo siya. Pero pag ganun-ganun ang takip, minsan matim ka ba? Madali lang kasi buksan eh. Pero kahit 2020 lang, at least pang emergency lang, tapos si client, ko rin ito na mag-savings ba? Kasi mas maganda yung bata pa lang, na ito pag this is for you, lingaw-lingaw lang, at least pag, mga kapatid. Ganong bagay. Meron mga sa Facebook na nagsigilang naabdan, pilang, daw ipagbukas niya daw, may tag-20, may ang iban daw nag-abot na 2 million, guro itong tausan na itong gi-savings niya, nga di lang niya namalayan. Ganon. Ato, laban, resibo man ang damo. Delikado resibo ba sa lasto ba ng loto? Problema, savings dato ba, mga resibo. Iba man. Kaya, dapat tularan natin si virtuous woman. Amen? Bakit marunong pa siya? Naka-extend siya ng tulong sa mga poor brad. Ibig sabihin, may extra siya. Paano ka makatulong kung wala kang extra? Alangan man unahin mo yung tulungan yung iba, walang kain yung pamilya mo. Ibig sabihin, may enough siya. May para sa pamilya niya at nakatulong pa siya sa iba. No? Kasi itong babaeng ito, may knowledge siya mag-handle ng pera. No? Kaya mga nanay, sana, hindi naman kailangan talaga na pag 10,000 pa ang income, 30,000 ang income bago ka mag-savings. Kahit sa maliit, i-discipline lang natin ating sarili. Mag-start lang tayo po sa, yung kahit tag 5-5 lang na, pero maipon na, isa katuig. Makibot ka lang, 5, damo mo, bugat, magali. Pag abutos KCC, ibutang mo, ari ma'am, babayan ko, abaw! Ma-overtime ko si sir. Pero ang iba, lipay yan sila. No, pag merong coins, meron tayong special offering dito. Ano ba yung tawag na to? Yung Brad? Yung Thanksgiving offering. Pagbili ko doon sa City Hardware, gidala ko yung mga sinsilyo. May mga reklamo, ma'am, sinsilyo ko ng kwarta ko, ma'am ba? Ay, kailangan na muna, sir. Ampay-ampay na muna, sir. Ay, salamat. Iyawan pisuhon sini, gi-classify pa namo, gi-breakdown pa namo.
tag-5. At least happy sila mga kapatid. Okay? Ano pa? Alright? And, sabi pa ng Bible, mga kapatid, verse 21, she is not afraid of the snow, for her household, for all her household are clothed with scarlet. She maketh herself coverings of tapestry. Her clothing is silk and purple. Okay. So ano itong babaeng ito? Nagagawa siya ng mga apparel, no? Yung ibig sabihin, yung mga gamit sa bahay ay DIY. Siya mismo. Wala na siya gabili, Brad. Ang bayo daw, ginasuksok daw, mga jacket, sweater sa iya pamilya, siya mismo. That's why kahit daw taglamig, kahit snow, wala siya kulba kay sure siya nga ang kanyang pamilya, Brad, ay enough ang may damit ba na pang winter. Oh, kahit snow. Oh. Diba? So, ibig sabihin itong babaeng ito, si Berto Suman, ano niya, Brad? Very wise siya. Na-anticipate niya na may winter, kaya siya na mismo naggawa. No? Covering herself of tapestry, her clothing is silk and purple. No? Kaya, napakaano itong si babae. Ano pa? 21 pa rin. And 27, she looketh well to the ways of her household. Okay, and eateth not the bread of what? Idleness. So, very hardworking itong si virtuous woman. Ano yan siya, Brad? Housekeeping and homemaking. So, itong babaeng ito talagang masilan siya, Brad. Talagang very articulate siya sa kanyang bahay. She makes sure na talagang ang kanyang bahay will arrange. Amen, mga nanay? Di ba may mga nanay, may mga bahay ba na pagpasok mo, talagang makomfort ka ba? Amen, nakatry ka mo yung, wow, makapawaw ka ba? Na very refreshing ba? Pagpasok mo, ganun. Oh. Makomfort ka, ma-relieve ka. Parang mawala ang stress mo. Very comforting. Pero minsan ba, gadipindi yan siya, ako personally, gadipindi na ba ng akong sa pintura? Kaya bisa nami pa ang balay, kung ang pintura man daw dalkag, medyo daw mingaw, daw makasulubo. May mga balay nga, amo na ba nga, nami tuod, amo na grabe. Pero pagdating sa pintura, medyo, hindi siya, uplifting. Isa abi nga matter ang pintura. Ang combination ba? Ganon. Tapos, ang arrangement. Kaya maka-comfort. Mga nanay, makomfort kaya tayo sa bahay ninyo? Makomfort, pastor, comfort room. Comfort room. Okay? So, ang nanay nito, she looketh well. She looketh well to the ways of her household. Of her household. Mga nanay, kahit bisang gamay lang balayta. Kahit konti lang yung bahay natin. Kahit ordinary lang yung bahay natin. Ang importante, well arranged. Amen? Oo, yun ang matter. Ako sa bahay ba? Di ako mapakalipag, kanong dami ako makita ng mga sagbot, lalo na kay may mangga. Mag-ulan, maghangin. Grabe, parang di ko, tapos gusto ko magtambay dun sa labas. Kahapon ba yun? The other day. Patapos ulan, walis ko. Kaya gusto ko ba nga pag mag-standby ko, ulay sa gabal, pag makita ko, gusto ko nga, upside, bakit daw, ang isip ko daw pag damo, mga sanga-sanga, damo, mga dahon-dahon, mga minsan may favorite spot ako doon, duyan-duyan. Kaya ako doon, clearing ako ng mga saging. Kaya may mga saging doon na, ang iba may sakit. Sabi ko, ikuha ko na ito, i-demolish ko, kaya i-garden ko. So gusto ko yung pagpasok pa lang na maganda na, malinis na ba? Kasi minsan ba, ang isip natin, ang ating mental health ba, gadipindi yan sa surrounding? Kapati ka mo sina?
Pag maganda, maaliwalas, well-arranged ba, may maraming tanim, may bloom, may gardening, may makita kang green, very refreshing. Oh. Nang kapoy ka, tapos pagdating mo doon na magtawhay isip mo, mag-comfort ka ba? Pag abot mo dito, ay naku, pag kapoy ka pa, tapos pagdating mo sa bahay, ay wala eh. Kahit gatulong ka man, galuding, isip mo ba? Oh. So dapat, mga nanay, kahit ano tayo kapagod sa trabaho, alam niyo po, reflection yan ang ating bahay sa ating personality. Migo pa ta? Ga-reflect yan, Brad. Ako, gapati ko, Brad. Nga kung ano ang bahay mo, personality yan. Kahit ga-board ka lang, hindi ibig sabihin, border ka. Kahit ga-board ka, at least mapansin ng ano mo, landlord mo, landlady mo, mahipid yung borders. Ano, amula ni borders nga, hindi burara. Ano ayan ni sila? Di ba? Testimony po yan. Hindi ka pagkatok, bayad. Oh, pagbukas, ano, dito, tanan dito, ara na. Hindi dapat. Kasi testimony natin yan. Na kahit ano tayo. Oh. Hindi lang tayo sa practical. Sa spiritual, mga kapatid. Kung tayo na-set ang ating spiritual, I believe ang practical, mag-follow yan. Gitchis gani ni Lord ang ating attitude? Of course, kasama yung practical natin. Haboy dito, ano diri? Di nato mabalaan din ba ang sala? Sala ba ni Brad? Kusina o ano ni grahian? O ano ni siya, stock room? O, di mo ma-identify kung di ta mag-standby diri, di ba ta pwede Hello, amen? Dapat number 1 ang sala, ano natin yan, kaya dyan ang receiving. Alangan, iditso mo na sa kwarto, di ba na pwede bisita? Siyempre sa sala again, kaya dapat every day. No? Kung may lakad ka ba? Kasi ang bisita natin, minsan may mga random, may mga abrupt lang na, andun na, mabulaga ka na lang. Hindi ada pagsulod ha, kay kadali lang. Break. Mag-map ka pa, manghimos ka pa. Dapat always, no? Dapat instinct. Na dapat paglinis na yan, ano na? Ito si virtuous woman. Ayan, no wonder, gi-praise siya. Verse number 31, Brad. Give her all the fruit of her hands. Tagay siya bunga sa iyang mga kamot. Let her own works praise her in the gates. Ginadayaw. Itong si virtuous woman. Kahit pagod na siguro siya, sige pang limpyo. Basta nga minsan yan si ate ko, minsan nasubrahan din si ate ko. Kaya super payat na si ate ko. Doon sa Bohol, daw, inabalang ara ka bisita, tapos ang imo man nga ginakantuan, sige ka, ubra-ubra, ikaw man daw, di ka man mapakali, mag-istorya ka man, nasubrahan man. Sige na lang inubra, sige libot-libot, daw trumpo man. Bago pa lang gani kaon, dito naman, panglaba, panilhig, diskanso anay. Balance lang, amen? Oo. Pangalawa, mga kapatid, I believe siya sa mga bagay nga dapat i-secure natin, yung comfort room, yung mga CR natin. Amen? Kasi isa din yan, pinaka-importante yan, sanitary yan, Brad. Ang pinag-usapan, hygiene. Dapat tayo may mga CR talaga, kahit gamay lang balay ba, o ano. Dapat i-improve natin, kung pwede, i-tiles natin. Pinturahan natin kunti. Dapat proper ang lighting, hindi ka idlap-idlap. Isa balay namon to, ang switch brand. Kasi importante yan, may mga bisita tayo. Importante yan ba? Dapat may proper na water supply. Paano mag-CR ka tapos walang tubig, o masag-ob ka pa dito. Kung malayo ba, dapat may malaki kang balde. O drum. Tapos, lagyan mo ba? Kung hindi regular ang flow ng tubig, ang supply ng tubig. Hello, dyan ba tayo? Okay, mo na. Inisisitan, gini ba? Basta
Dira na ng tahas ta. Amen? Kaya daw napuno naman ka mo, daw pila na rin ka Wednesday, Brad. Yan ang iba nanay, Pastor, saan mo natapuson mo man? Oo. Pero mga kapatid, kaya nga i-discuss natin ito kasi ang virtuous woman, siya yung ating model. Amen? Oh, model natin siya. And I believe hindi ito aksidente gisulat ni King Solomon. Kasi para maging example natin. At sana maging young people, mga young lady, magkaroon kayo ng idea na someday pag maging nanay kayo, dapat i-adapt nyo. Kasi ako talaga, saludo ako sa mga babae na, Brad, talagang pang housekeeping, no? Kurinti. Okay? So, ating oras, wala na tayo. I hope meron tayong na-learn this evening. Amen. So, sige po, tayong lahat. Let's pray. Dear God, salamat po this evening. Salamat, Lord, sa lesson about virtuous woman. Na kung saan, perfect example siya, Lord. Ideal woman siya.